Magandang araw sa inyong lahat. Viral nga ngayon itong videong ito ni kabayan sa Pilipinas kung saan nagrereklamo nga ito sa BPI dahil hindi nito ma-withdraw ang kanyang pera sa kanyang ATM na nagkakahalaga ng 390 pesos. What? Sabi ni kabayan, hindi nga raw nag-dispense ng tig 100 itong ATM machine na napuntahan niya kung saan ay kailangan nga raw niyang withdrawin yung pera niya. At sinabi nga rin nito na kung sakaling mag-withdraw naman daw siya sa over-the-counter sa mga bangko ay mayroon daw extra charge. Bago natin simulan itong ating reaction video ay gusto natin munang batiin kayong lahat ng Merry Christmas kung saan man kayo nanonood or sang bansa man kayo nagtatrabaho. Panuorin nga natin itong naging karanasan ni kabayan at tingnan natin kung tama ba siya or may ibang dahilan kung bakit nangyari sa kanya ang bagay na ito. What BPI? Tang ina mo. Story time. So, kailangan ko mag-commute today. So, kailangan ko ng barya. So, nag-withdraw ako dito sa BPI malapit sa office namin. Tapos, hindi ko ma-withdraw yung 390 ko. Like yung 300. Sabi, kailangan denominations daw, 1,000. Pucha, hindi nga abot ng 1,000 yung pera ko So, pumasok ako doon sa branch. Tapos, nag-process ako ng parang withdrawal something with the account number and whatnot. Sabi sa akin ng teller, pag mga below 20,000 daw yung i-withdraw ng over-the-counter, merong bayad or charge na 100 pesos. Bakit? Pera ko yun. Pera ko yung kukunin ko, hindi nyo naman pera yan. That's my freaking money. And besides, yung ATM machine nyo yung walang pera na tiga 100. So, kasalanan ko ba? Bakit kailangan ko mag-adjust para sa sarili kong pera? Pera ko yun. O sige, gets ko kung yun yung process nyo, no? Kung below 20k yung i-withdraw ng over-the-counter, may 100 pesos na charge. Sige, I get that. Pero ang hindi ko mag-gets kasi, bakit yung machine nyo walang pera? Kung may charge naman pala pag nag-withdraw, dapat yung ATM machine nyo may tiga hundreds. Grabe na loka ako, Basahin natin yung mga comment ng netizen kasi hindi kasi ako masyadong gumagamit ng BPI kaya hindi ako masyadong pamilyar kung paano ba ang sistema kapag nag-withdraw sa BPI. Sabi rito ng mga ibang netizen, itong isang nag-withdraw, dati naman daw nag-withdraw siya ng tig 100 like 200 pesos, nakapag-withdraw naman daw siya. At may sinabi nga rin dito yung isang nag-comment na sabi niya ang hirap mong ipagtanggol. Kasi nga raw kapag nag-registered ka sa BPI, mayroon daw kasi yan, nakalagay daw yan sa policy. Yun ang sabi ng isa sa mga nag-comment dito. Kung saan mababasa nga raw yun sa contract bago pumirma, ganun na talaga yung policy ng BPI. So kaya importante raw na basahin talaga yung policy para naiintindihan natin kung ano yung pwede natin ma-encounter kung sakaling nandito tayo sa ganitong klaseng bangko. So sa madalit sabi nung isa dito, hindi siya nagbasa ng kanyang contract. Basta lang siya pumirma. At may isa nga rin nag-comment dito, sabi niya, wait lang, 390 lang naman pala ang laman ng ATM mo. At syempre, may sagot siya dito sa nag-comment na ito. May problema, Nakita mo ba yung caption ng video ko, Inaamin ko namang mahirap lang ako. Buti nga may 390 pa But on a serious note, yes, at the time, 390 lang talaga yung laman ng wallet ko. And it's okay. Like, oo, naniniwala ako na hindi okay yun. Pero tao ka rin nagugutom ka, may kailangan yung family mo, at hindi ka naman ATM na unlimited source of cash. So ikaw, bilang tao, naubusan ka rin naman ng pera, di ba? And lahat naman ata ng tao dumadaan dyan. Like, not all, pero siguro most of us na mga nasa laylayan ng lipunan, or should I say, mga nasa mid-class, mga working class individuals. Merong ibang tao nakakaipon, meron din namang iba, parang living paycheck to paycheck. Meron naman ding iba, may unting natatago, pero pag malapit ng sahod, nagagamit din naman nila. O diba, ang dami ko sinabi. Pero yes, yun lang laman ng ATM ko kanina. Any problem? Sa bagay naman na yan, wala ka naman dapat ipaliwanag dyan. Dahil, syempre, naniniwala naman tayo na hindi naman lahat pare-pareho, hindi naman lahat may pera. At ang sinabi nga rin dito ng ibang netizen, bakit nga raw hindi na lang naghanap ng ibang ATM machine itong si kabayan? Pwede naman daw maghanap ito, lalong-lalo na may sinadjust nga siya doon sa may 7-Eleven daw, kung saan yung machine daw na yon ay nagdi-dispense ng tig 100 pesos.
At na-experience na nga rin daw ito ng nasa video. First of all, TikTok account ko to, so wala kang pake. Anyway, to be honest, ayoko mag-withdraw dun sa mga ATM ng 7-Eleven. Kasi gagi, meron na akong katrabaho dyan. Dati kinain yung card niya. Tapos meron din naman ako naging ka-work dati, way back pa. Withdraw siya, walang lumabas na pera, pero nabawas yung buong sahod niya dun sa account niya. So, syempre, ayoko mangyari sa akin yun. So, no. Well, to be fair naman dun sa BPI, yung teller, winave naman niya yung fee. Kaya lang sabi sa akin kasi one-time courtesy lang daw yun. Since first time ko lang daw na mag-withdraw ng ganong amount via teller. So, At sinabihan nga rin siya ng netizen na kung sakaling mag-withdraw siya ulit doon sa may 7-Eleven na ATM machine at mangyari na naman sa kanya na kainin na naman ng machine yung kanyang ATM card, ay pwede naman siya mag-ask nicely doon sa manager ng nasabing bangko para i-waive na lang yung fee na babayaran sana niya para doon sa pag-i-issue ng bagong card. well, to be fair naman dun sa BPI, yung teller, winave naman niya yung fee. Kaya lang sabi sa akin kasi one-time courtesy lang daw yun. Since first time ko lang daw na mag-withdraw ng ganong amount via teller. So, going forward daw, 100 talaga yung fee. And I'm so sorry to hear na yung card mo was made kain by the machine. Sana nabusog yung machine. At hindi nga rin ito nakaligtas sa pang-aasar ng ibang netizen at sinabihan pa nga ito na first time nga lang daw nitong mag-withdraw. Yung first time niya lang mag-withdraw. Oo! Oo, kasi pag sumasahod ako, envelope ako eh. Gusto ko kasi yung, alam mo yung real time yung sahod, tatanggap ko sa envelope, ganun. Ina mo! Ang lesson lang naman dito sa naging experience ni Kabayan, kung sakali mag-o-open tayo ng account or nandun tayo sa isang bangko kung saan nakalagay ang ating mga salary, bago tayo pumirma, basahin natin mabuti kung ano yung mga nasa terms and condition at unawain natin kung ano talaga ang sinasabi doon para kung sakaling ma-experience natin yung mga ganitong bagay ay hindi na tayo magtatanong pa at hindi na natin kailangan pang ilabas sa social media. Kasi, basa nga sa mga comment, may mga taong nakakaalam ng sistema at itong si Kabayan ay hindi niya alam ang tungkol doon. At kung nagustuhan mo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at mga balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.